Pinataranta ni Trump ang Iran nang bigla niyang inilagay ang Tehran sa hindi inaasahang pampulitikang presyur. Ngayong Sabado, ika-9 ng Mayo 2026 lalo pang tumindi ang krisis sa kipot ng Hormuz dahil sinimula na ng White House na ito ring ang pananakot ng Iran bilang isang usaping dapat harapin sa pamamagitan ng puwersa. Sinubukan ng Iran na ipakita sa mundo na kalmado sila, pero ang mga senyales mula sa Tehran ay nagpapakita ng kabaligtaran. Habang sina Netanyahu at mga Arabong leader ay nakipagsanib kay Trump upang maglagay ng matinding presyon laban sa madugong Islamic Revolutionary Guard na namumuno sa Iran. Ikukuwento ko na sa iyo lahat ng yan, pero ngayon siguradong gusto mo nakasubscribe ka sa channel para manatiling updated. Real-time na impormasyon sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na iyong makikita. Sa pamantayan ng kredibilidad, Milson Alves, ang kilos ni Trump ay hindi lang militar, ito ay political din. Ang presidente ng Estados Unidos ay inilagay ang Iran sa sentro ng malawakang presyur na kinasasangkutan ng Navy ng Amerika. Mga kaalyado sa gitnang silangan, bansang nag-aalala sa enerhiya at mga diplomat na humihiling ng solusyon para muling buksan ang Hormuz. Ang Iran, mula sa pagiging nanggugulo, ngayon ay napipilitan na. Sumali na rin ang mga kaalyado sa reyon. Israel, Saudi Arabia, United Arab Emirates at iba pang mga bansa sa Golpo. Pinapalibutan nila ang Iran dahil alam nilang ginagamit ng Tehran ang mga milisya, langis, mga misil at mga rutang pandagat bilang mga kasangkapan ng pananakot. Para sa mga kaalyadong ito, oras na para sa matinding aksyon. Nakikita nilang gantimpala para sa Iran ang pag-aatubili, kaya hinihiling nilang panatilihin ng Washington ang presyon hanggang sa tanggapin ng Iran ang totoong mga kondisyon. Batay sa ulat ng Kanal 2, sinasabing ang pag-atake sa sektor ay maaari magtulak sa Tehran na makipag-usap mula sa mahinang posisyon, ngunit hindi nito pinahihina si Trump. Sa kabaliktaran, ipinapakita nito na naunawaan ng rehiyon na ang rehimeng Iranian ay umatras lamang kapag nakita nitong may tunay na kapalit. Binabantayan ng Israel ang mga misil, milisya at banta ng nuklear. Tinitingnan ng mga bansa sa Golpo ang mga daungan, mga base, langis, seguro at katatagan. Nagbungga ito ng pampulitikang presyur na kaakibat ng kalkulasyong militar. Hindi lang Washington ang problema ng Iran, pati ang rehiyon ay sawan-sawa na sa pananakot nito. Sa totoo lang, ang pressure mula sa mga kaalyado ay nagpapalakas kay Trump. Ipinapakita nitong hindi naniniwala ang rehiyon sa propaganda ng Iran at nais ng mga bansang malapit sa banta na ang Estados Unidos ang mangguna sa pagtugon. Ipinapakita nitong hindi na kayang magpakita ng Tehran bilang nag-iisang biktima. Kapag mas maraming kabisera sa gitnang silangan ang tumitindig laban sa Iran, humihina ang diskurso ng rehimen sa labas ng kanilang teritoryo. Sinubukan ng Iran na gamitin ang gabi, ngunit ipinakita rin ito ang isang rehimen na napapaligiran ng mga problema. Mabigat ang epekto ng pagharang panukala ng Amerika, pressure mula sa kaalyado at mas matindi pa ang takot na mawala ng infrastrukturang enerhiya. Alam ng Tehran na kung mag-escalate ito, maaaring mapanganib ang mga daungan, mga refinerya, mga base sa baybayin at estrukturang sumusuporta sa kanilang ekonomiyang pangdigmaan. Mas lumalakas ang pananalita ng Iran, hindi dahil komportable ang rehimen, kundi para magmukhang kontrolado nila ang sitwasyon sa harap ng kanilang taga-suporta. Iyan ang pangunahing pagkakaiba. Hindi kailangang laging makita si Trump para magpakita ng lakas. Sa ganitong krisis, lakas sa politika ang hayaang sumagot ang kalaban habang sila'y pressured. Habang nagpapahayag ng matitinding salita ang Tehran, humihingi naman ng resulta ang Washington. Gusto sanang ipitin ng Iran si Trump pero nauwi sila sa pagpapaliwanag sa mundo kung bakit nila inilalagay sa panganib ang pandaigdigang kalakalan. Gusto raw nila ng respeto pero tinatakot nila ang mga komersyal na barko. Sabi nila hindi sila natatakot sa Estados Unidos pero mas nerbiyoso sila kapag pinahigpit ng Washington ang blokeo. Nakakatulong ito kay Trump sa politika dahil nagagawa niyang palabasin ang Iran ang puwersang nagpapagulo sa krisis. Patibong ito ng White House na nagiiwan sa Tehran ng kaunting magagandang opsyon at mabigat ang epekto sa loob ng rehimen ng Iran. Matagal nang nararanasan ng mga mamamayan ng Iran ang implasyon, hirap sa ekonomiya, panunupil at kawalang tiwala sa kinabukasan. Ang matagal na krisis sa dagat ay maaaring ipresenta ng opisyal na propaganda bilang paglaban, pero sa bulsa ng mga tao, nagiging mataas na presyo, kakulangan, takot at isolasyon ito.
Para sa mga pinuno ng Tehran, ang pagkawala ng kontrol sa naratibo ay kasing delikado ng pagkawala ng pwesto sa Golpo. Kaya kailangan magsalita ng matigas na rehimen mula Oman para kumbinsihin ang mga Iranian na nananalo sila kahit tumitindi ang panlabas na presyon. Si Trump ay nagtutok sa aspetong psikolohikal at politikal nito. Alam niya na ang mga autoritaryong rehimen ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagpapakita. Kapag mukhang malakas sila, sinusubukan nilang manakot. Kapag naipit sila, pinapataas nila ang tono para itago ang kawalang katiyakan. Ginagamit ng White House ang krisis para ipakitang hindi kontrolado ng Iran ang lahat. Hindi nito ganap na kontrolado ang Hormuz, hindi nito kontrolado ang reaksyon ng mga kaalyado, hindi nito kontrolado ang mga merkado, hindi nito kontrolado ang Security Council at hindi nito kontrolado ang oras ng negosasyon. Ipinapakita ng kasaysayan na ang mga rehimen na gumagamit ng mga estratehikong ruta bilang panggigipit ay nauwi sa pag-akit ng mga koalisyon laban sa kanila sa krisis ng mga misil sa Cuba noong 1962. Hindi agad sinalakay ng Estados Unidos ang Cuba para pilitin umatras ang Unyong Soviet. Gumamit ang Washington ng naval blockade, pressure, diplomasya at pagkontrol sa paglala para pilitin ang Moscow na isaalang-alang ang gastos ng pagsulong. Malakas ang historical na punto dahil sa krisis, ang nakakakontrol sa ritmo ng politika ay maaaring manalo kahit hindi gawing palabas ang bawat kilos. Binigyan ni Kennedy na pagpipilian ng mga Soviet. Ngayon, sinusubukan ni Trump na ilagay ang Tehran sa parehong posisyon. Umatras sa pananakot o akuin ang gastos ng pagharap sa makapangyarihang bansang nanghingibabaw sa dagat, diplomasya at pang-ekonomiyang presyon. Natutunan ng ibang bansa na ang banta sa rutang pangkalakalan ay maari magdulot ng pampulitikang sakuna. Sa Dagat Pula, nadulot ang mga pag-atake ng Holt sa mga komersyal na barko ng paglihis ng mga barko, pagtaas ng gastos at internasyonal na reaksyon. Malinaw ang resulta, isang regional na grupo ang nagtangkang magpakita ng kapangyarihan sa pag-atake sa kalakalang pandagat, ngunit nauwi ito sa pagtutok ng militar, diplomatiko at ekonomiya laban sa kanila. Sa Iran, mas mataas ang panganib dahil mahalaga ang Hormuz sa merkado ng enerhiya, kaya mabilis tumataas ang presyon laban sa Iran. Nakasalalay sa tugon ng Tehran ang susunod na mangyayari. Kung gagamitin nito ang mga kaalyado at milisya para palalain ang krisis, posibleng lalo pang mawalan nito ng suporta sa internasyonal na komunidad. Gusto ng Iran na ipakita ng gabi na nag-iisa si Trump. Iba ang gabi, napapaligiran ng Tehran ng matinding presyon, hinihiling ng mga kaalyado sa reyon ng katatagan at ginawang paligsahan ng Estados Unidos ang krisis. Isang pampulitikang tunggalian na hindi makontrol ng rehimen ng Iran. Pinapraning ni Trump ang Iran dahil inalis niya ang krisis mula sa paboritong larangan ng Tehran. Gusto ng rehimen ng kaguluhan, pagbabanta at propaganda. Dinala ng Washington ang tunggalian sa larangan ng organisadong presyon, blockade, diplomasya, mga kaalyado, enerhiya, negosasyon at gastusin pang ekonomiya. Umatras sa politika ang rehimen na gumamit ng Hormuz bilang sandata at ngayoy kailangang maghanap ng paraan palabas bago bumalik sa kanila ang sariling pananakot laban sa Tehran. Ako si Milson Alves, internacionalista, at layunin kung bigyan ka ng tapat na impormasyon araw-araw. Nasa video description ang mga news link. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.